Singlaki na ng bola ang ari ng isang padre de pamilya sa Don Carlos, Bukidnon. Ang masaklap pa dito, wala na raw lunas sa kanyang karamdaman. Hirap ng kumilos ang 41 anyos na si Samuel Caculba. Kwento niya taong 2019 na aksidente siya habang naghahabal. Tumama ang ari niya sa tangke ng motor at dito na raw ito nagsimulang magkasugat at dumugo. Ang dalan sa andaluyan sa ihi ko, nabutas. Pagbutas, hindi ko pinansin kahit dumudugo. Hindi ko sa pinapansin. Pag abot ng mga 2 taon, yun kung yun ko naramdaman niya mayroong sakit. Lumalaki naman, may mga 2 kilo yata yun eh. 3 beses nang inoperahan si Samuel. Pero paulit-ulit lang daw ang ginagawa na pagtanggal ng tubig at nanarito. Ayon kay Dr. Eric Menjola, isang urologist, may penile cancer o cancer sa ari si Samuel. Usually, yung mga cancer of the penis ay nangyayari yan. Usually sa mga lalaki na uncircumcised, no? Pagka kasi hindi tuli, no? Merong naiipon na tinatawag na yung smegma, no? Doon sa ilalim ng balat ng penis, no? So nahahalo sa pawis, no? Nagkakaroon ng reaction at nagli-lead sa nagkakaroon ng maliit na bukol sa penis hanggang sa lumaki na lumaki at nagiging cancer of the penis na nga. Tinapat na si Samuel ng kanyang doktor na huli na ang lahat para siya ay maoperahan. Kapag ginalaw pa raw kasi ang kanyang ari, posible na niyang ikamatay. Kaya ang dibdib parang pumuputok sa problema. Ngayon ma'am, hindi naman ako mahirapan na pag-ihi. Ayon kay Doc, very rare o pambihirang sakit sa mga kalalakihan ng penile cancer. Pero madali itong madedetect kung may sugat sa ari na hindi gumagaling. Kadalasan, madali naman daw operahan ang mga ganitong sakit. Basta, maagapan lang. Pwede namang gawa ng mga surgical intervention like partial penectomy, which is puputulin yung penis niya up to the point na talagang walang matitirang cancer cells, no? Or kung talagang malaking-malaki na yung nasasakop ng cancer, ay tatanggalin ng buong buo yung penis niya at gagawa ng maliit na butas kung saan, doon sa perineum niya, kung saan dadaan yung ihi niya permanently. Hindi kayang umupo o tumayo ni Samuel. Kaya sa higaan na siya kumakain, dumudumi, umiihi at naliligo. Ang kanyang misis hindi makapaghanap buhay upang alagaan siya. Kaya umaasa pa rin si Samuel na siya ay gagaling, lalo na para sa kanyang mga anak na pawang maliliit pa. Yung panawagan ko sana, matulungan ako. Kung sino man dyan ang may luwag-luwag na pira dyan sa bulsa, kahit maliit-maliit lang, may ipon lang yun. Tawang-awa lang. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay